naroon, dagok dito, dagok doon. After 24 hours, pinakawalan siya dahil wala naman pong complainant, dahil wala naman pong nanakawan. Umakyat lang ho siya sa bubong ng isang bahay. So, entonces, dinala na po ito, nagsampa na sila ng kaso sa PNP. Awa ng Diyos, January, February, March, April, May, June. Maglilimang buwan na po, ala pa ho nangyayari sa kaso. Philippine National Police, Region 6, mga bossing. Kayo po ba ay nag-aalaga ng mga abusadong pulis dyan? Mga mamamatay tao ng mga pulis? Bakit napakatagal po ng kaso, ala pa ho, hindi pa po nare-relieve sa kanilang pwesto itong mga lintik na mga pulis na ito dyan? Sina SPO1 Robert Agaton, Bernie Nilio, Christopher Bergonio, Louis Fortuna, Willie Sergio, Mark Intia at Rosauro Parco. Bakit hindi pa po nare-relieve ito? Ito po ang inireklamo ng binatilyo sa inyong tanggapan dyan. Bakit? Yan po ang ating Bembang Kalembang, engineer. Isa pang pag-uusapan natin, yung mga maliliit po na mga minero sa Agusan del Sur. Alam niyo ho ba, umiiyak na dahil meron daw isang malaking mining company. Yung sa Agusan del Sur, parang Mount Diwalwal, parang kanya-kanya kayo, maghukay kayo doon, magbutas kayo ng bundok para pangkain ninyo. May dumating daw na isang malaking mining firm, Philsaga Incorporated Mining Company ho yata yun. Abay, pinagkukumpiska ang kanilang mga gamit, wala namang court order, pinalalayan sila, tinatakot, may namatay na raw ho. Humihingi po ng saklolo sa atin yung mga maliliit na minero doon sa Agusan. Mamaya ho, tutugunan natin yung kanilang sumbong. And of course, baka wala na tayong oras. Bukas na lang yang idulog mo, best. Dito na muna tayo sa itanong mo sa Dalubhasa, engineer. Ito na ang IMSD. Itanong mo sa Dalubhasa. Kambi tayo ng music. Wag na yan. Oo. Yung, Hindi. Yung isa, yung instrumental. Yun na yung gamitin mo. Alright, yan. Alright. Bueno, ito po yung liham sa atin ng isa pong tricycle driver na taga Cebu City. Ito po ang kanyang liham. Dear Sir Erwin, isa po akong ama at isang tricycle driver dito sa Cebu. Napakalungkot po ng Father's Day ko kahapon, sir, dahil yung panganay kong anak na babae nagtanan. Tako, patay tayo dyan. Siya po ang kaagapay naming mag-asawa sa araw-araw. Ang misis ko po ay labandera at itong panganay ko ay isang call center agent. Ilang buwan pa lamang po siyang tumutulong sa amin dahil kagagraduate niya lang nitong March at nagtatrabaho na simula noong April. Masaya po kami mag-asawa at may katulong na po kami sa pagpapaaral sa dalawa pa niyang kapatid na nasa high school at elementary. Pero alam niyo ba, parang naguho po ang pangarap namin mag-asawa kahapon sa pagtana ng panganay namin. Ika nga, back to square one kami, sir. Nangako po siyang tutulungan kaming magulang niya sa pagpapaaral sa mga kapatid niya at nangakong iaahon sa kahirapan. Mukhang wala na pong lahat ng ito. I am sure, sir, uunahin na niya ang lalaking yon at magiging anak nila. Sir, wala pong trabaho ang BF niya. Di ko alam, sir, kung saan kami nagkamali ng nanay niya. Ang sakit po, Sir Erwin. Ano po dapat namin gawin ngayon? Gumagalang Tonyo ng Cebu. Alam mo, Mang Tonyo, alam nyo, sa buhay ng tao, may mga problema po, may mga unos na dumarating na hindi po kayo handa. Kusa lang hon dumarating. Ano po? Ano? Kung kagaya ho niyan, well, I don't know at this point what to tell you. Anong masasabi ko ho dyan?
naintindihan ko po. Father's Day na Father's Day kahapon, ang inaasahan nyo. May regalo kayo sa anak ninyo na nagtatrabaho. Karamihan ng father ho kahapon, may natatanggap na regalo sa asawa nila, anak nila. Pero kayo ho, problema ang ibinigay ng panganay ho ninyo. Nagtanan ho kahapon, akala ninyo mag-asawa, magiging kaagapay na ninyo. Medyo akala ninyo, makakahinga na kayo maluwag ngayon. Yun pala, Diyos ko po, problema ngayon ho nga ito. Ano? Sa halip na makatulong na sa inyo, mabawasan na ang inyong problema, nadagdagan pala. Ay, na malungkot, oo. At this point, hindi ko alam. Pero alam nyo, Mang Tonyo, may ganun ho talaga sa bawat pamilya. May mga bantang mga black sheep. Sa bawat pamilya, sa mga magkakapatid nga ho may mga Judas, Hestas, Barabas sa magkakapatid. Ha? May mga Suwail at merong ibang biglang tinutupak sa magkakapatid at uupakan ng isang kapatid. Na walang kaalam-alam yung isang kuya siguro na nasa abroad, biglang uupakan ng nakababatang kapatid, sasabihin, bastos yung kuya ko. Judas, Hestas, Barabas yan. May mga ganun ho sa pamilya, engineer. Hindi mo maiwasan, may mga kababatang kapatid, tatawagin ng kuya nila, bastos yan. Balasubas yung kuya ko na yan. Walang kwenta yan. Titirahin ka bang bigla na wala kang kaalam-alam anong mga pangyayari? Sa isang pamilya yan. Magkakapatid. Ito ang problema, ang mga magulang walang ginagawa. Hindi siguro nila maawat. Siguro may favoritism yung magulang. Baka yung nanay, paborito yung anak na yun na Suwail. Yung panganay, medyo wala silang pakialam. Dahil yung panganay, medyo siga. Pero yung nakababatang kapatid, yun ang pagkakampihan nila. Kahit na baluktot ang ginawa, ay wag ganun. Ito po ang payo ko sa inyong mga magulang. Natural ho yun. May mga Judas ho sa magkakapatid. Pero bilang magulang, if you're a parent, or a superior, or the breadwinner, dapat alam niyo hong disiplinahin ang inyong mga anak, lalo na yung mga Suwail, yung mga Judas, Hestas, Barabas, yung mga demonyo, na bigla na lang magiging war prick. Yung maayos na araw, biglang, kagaya nitong anak na ito. Father's Day na Father's Day, sisirain yung Father's Day ng tatay niya. Wala tayong magagawa. May ganun talaga, Mang Tonyo. But anyway, nevertheless, madami talaga. Madaming ganun. Madaming mga Suwail, mga Judas, Hestas, Barabas, na mga anak. Kahit sa magkakapatid. Naiipon talaga. Nag-iipon-ipon. Dumarami sila. Nagkukuntsabahan pa ay mga hinayupak minsan na magkakapatid. Nagkukuntsabahan sila. Kasi alam nilang may basbas sa mga magulang nila. Ang kawawa dyan yung mga bata na walang kalakas-lakas sa kanilang mga magulang, walang hindi marunong sumipsip sa mga magulang nila, yung mga napapaboran, at mangyayari pa dito, mali. Yung nabanatan ng mga kuya, mga kapatid, binanatan ng mga Suwail at demonyo ng mga anak, kakampihan pa yung mga nagbumanat. Or hindi man lang bibigyan ng kaparusahan yun. Hindi man lang bibigyan ng disciplinary action ng tatay niya o stand on the corner o latiguhin yun. Pustahan tayo. Yan, Tonyo, ang buhay na kailangan mong harapin. Na life is like that. Life is unfair. Life, it's not what you think na puro rosas, puro kuan. There will come a time, kagaya nga ito'y unos sa buhay nyo. Pero sa payo ko sa iyo, tapangan mo lang, lakasan mo ang loob mo, stand up. And siguro, look up and said, God, forgive her. Or forgive him. Wala ka na magagawa doon. O kakampihan ng magulang mo yun, wala, ano pang gagawin mo? Ikaw ay hindi mo baka ikaw pa madisiplina. So itingala mo lang sa Panginoon, Panginoon Diyos ko, bahala na po kayo. Patawarin niyo po itong kapatid ko na ito. Pagpasensyahan niyo na po. Medyo Suwail po, nananahimik po ako, bigla ho akong babanatan.
Kayo na po ang bahala, Diyos ko. Kung gusto niyong karmahin siya, nasa inyo po yan. Ngayon, yung mga magulang ko po, pinapatawad ko rin po. Dahil matatanda po sila sa akin na superior ko. Bahala na rin po kayo. Alam ko, madasalin po yung magulang ko. Kayo na po ang kumalabit sa kanila. Anyway, mga kapatid, dire-diretso tayo. Sana tayo napunta. Hoy, dito tayo sa issue. Diyos ko po naman. Yun naman, payo lang kay Mang Tonyo. Pero Mang Tonyo, maghanap tayo ng katapat at magbibigay ng payo sa inyo. Oras po natin, 8:29 in the morning. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po kagad ang punto asintado. Diyan lamang ho kayo. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Panatilihing masaya ang paglilibang, ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lang. Baka pwede naman putulin yan. Meron naman tayong 45, pare. 8:45, putulin mo naman. Huwag hayaang makasira ng Huwag ko naman buhay at ubusin. pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang Wala na kasi, wala na eh. Hindi ko rin namamonitor. regulatory.php. Oo. Isang mensahe I-record mo mula na sa lang. PAGCOR. Kasi it's not working. They're asking for it now. Where are you? Hindi lang ako nakikita. Okay. Alright. Pag-aralan mo bukas ulit. Tawagin mo si... Cash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Paalala ko Pag-aralan sa nyo na publiko, ang mabuti mamaya. PCSO walang Bukas ni Edson Facebook account kasi or wala silang... Facebook page. Anumang Facebook account or Facebook page na Bukas. nagpapakita ng Alright, pangalan o okay. logo at larawan ng PCSO ay peke. Ang official Alright. website address ng PCSO Okay. ay www.pcso.gov.ph. Mabuting balita para sa mga calamity at disaster victims. Meron ba kayong SSS salary loan na di nyo nababayaran? May SSS Loan Restructuring Program. Ito ay tulong ng SSS upang pagbayad ng loans ay simple, Huwag muna mas tayo sa magaan Iriga at PNP. kaya-kaya. Wala. Pag loans ay bayad, Region 6 pribilehyo at PNP. benepisyo ay muli maaasahan sa Region muling 5 pangangailangan. Mag-SSS Huwag Loan hindi dito Restructuring sa Program. Kamprami. Ito ay hanggang April Or sa 27, IAS, yung Internal Affairs 2017. Makipag-ugnayan sa mga SSS Tapos branches yung DNR wala. www.sss.gov.ph. Sa MySig Geosciences Bureau. Tawagan yung mga mamaya. Ihihuli natin kay Duterte kasi bibitaw yung mga tao eh. Para sa TV. Bumibitaw sila eh. Hindi inaabangan nila eh. Supplement for men. Masarap ang buhay. Ito ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsit mo. Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang Naku mga kapatid. Masarap ang buhay. Todo Maghinay-hinay na tayo. Break time natin. Marami nagmo-monitor. Nire-record tayo. Diyos ko po. Hi, Matteo Guicelli here. Nire-record tayo. Right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95. Marami hong nagmo-monitor sa akin. Nire-record tayo. Engine protection Yung mga and complete kwentuhan natin. combustion for optimum performance versus standard Ay, fuels. nako. I choose what's right for me. Ewan I ko. choose But anyway, Petron mga kapatid, XCS. Choose what's right thank for you. you. Petron XCS Thank you for all the 95 support. octane with Tri-Action Advantage. Thank you for better all engine the protection love. versus standard fuels. Maraming salamat po. Kung sabi ng ilan na mga minions ko, wala naman po akong minions. Maraming salamat po sa inyo. Kung sabi ng ilan na mga Dutertards, ako sobrang daming salamat. Hindi ko pa alam paano kayo pasalamatan. Wala naman ho akong perang pambayad ho sa inyo. Tulad ang akala nila na nababayaran kayo, wala naman ho akong pera. Ano po? Tulad po ng Pangulo, wala po akong budget. buhok mo. Baka mabulag ka. Ako po'y nagpapasalamat, hindi ko po alam paano kayo pasalamatan. I really do not. I have no idea how to thank you for all the support. I've seen your love. I do not know. Thank you po from the bottom of my heart.
Maraming salamat for being there. Now I saw it, hindi lang pala salita na walang iwanan. You were there last Saturday and Sunday. Maraming salamat po. I really appreciate it. I don't know how to thank you. I don't Paalala know po how sa to pay publiko, you. ang PCSO ay walang Facebook account or Facebook page. Anumang Facebook account or Facebook page na nagpapakita ng pangalan o logo at larawan ng PCSO ay peke. Ang official website address ng PCSO ay www.pcso.gov.ph. Whoever you are. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Tondo Asintado. Bueno mga kapatid, bago ho yung ating mga issue, nais ko lamang pong pasalamatan yung overwhelming support po over the weekend, yung mga nagpakita po ng kanilang suporta, ang buhos po ng suporta, pagmamahal. Kilala niyo kung sino kayo. Ako po, hindi ko po pwedeng maisa-isa ho kayo dahil milyon na ho kayo. Daan-daang libo po kayo who reacted. Ako, sobrang daming salamat mga kapatid. I really thank you and I don't know how to repay you. I don't have money, kaya wala po akong may piso. Bawat kung piso, 500,000 po kayo. Sa 500,000 piso, saan ko po huhugutin yun? Kung sino man po kayo, yung mga nag-heart, nag-thumbs up, nag-like, nag-komento, sobrang daming salamat po. I love you guys. And may God reward you for your kindness and goodness. Thank you, Roslyn, Danny Gabrito, Carmel Chiarella, thank you. Alam ko po, kahit na po anong sabihin nila ng mga kalaban ho ng gobyerno, na kayo ay ganito, na mukha kayong pera, na hindi po. I know that you are not. Napatunayan ko ho yan. Maraming salamat po. Thank you for your support. And thank you po din doon sa suporta ninyo sa Pangulo po. You are always there. Thank you. I don't know. But anyway, mga kapatid, maraming salamat. And I mean it. Ako po at 10 ng aking mga mahal sa buhay, my parents, my family, my brothers and sister would like to thank all of you. Those who supported me over the weekend, thank you. Anyway, you akala ko magiging malungkot po yung Father's Day ko. But you made it so happy when I look po the reactions, your post. Ako po ay natuwa. Maraming salamat again. Thank you. Bueno, dire-diretso na po tayo. Alright. Okay. Sino yan? Sa Bembang Kalembang tayo, engineer. Alright, ito po yung reklamong inilapit po sa inyong lingkod, mga kapatid. Oy, mag-ingat kayo kung kayo may mga anak na binata dyan. Mga OFW dyan, baka hindi nababantay ng mga anak ninyo. Hinay, lagi natin paalalahanan ng mga anak natin, ha. Ito, isang example. Binata, taga Iriga City, aakyat ng ligaw. Naligaw po siya dahil gabi at minsan pa lang niyang naihatid sa bahay nung girlfriend niya yung babae, yung kanyang nililigawan. Hindi niya po alam ang street address pero alam niya yung itsura ng bahay. Natatandaan niya may bandera or something. So ang ginawa nung pobreng binata, umakyat po sa bubong, hinahanap yung bandera or ano ba yun? Kawad ng TV or antena ng TV. May nakakita. Isinumbong siya sa pulis. Dumating naman sila sarhento. Bumaba ka dyan! Magnanakaw ka! Hindi po sir, hindi po ako magnanakaw. Anong ginagawa mo dyan? Nahanap ko po yung bahay ng girlfriend ng nililigawan ko sir. May plug po yun, may kung ano Hindi, bumaba ka dyan!
On the way to the police station, bugbog dito. Umaming ka na, magnanakaw ka, suntok dito, supa doon. Nasaan ang ID mo? Ito po ang ID ko, sir. Nasaan ang sedula mo? Ito po ang sedula ko, sir. Bugbog, sipa, suntok. Sumuka na ng dugo, nagkalatay-latay ang katawan. After 24 hours, pinakawalan din siya dahil walang complainant to. Wala naman ho talagang ninakaw. Nasa linya po ng aming telepono si Chief Superintendent or General Leonardo Carlos, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Magandang umaga po, General Carlos, sir. Yes, Erwin, magandang umaga. Mula po kay CPNP Police Director General De La Rosa. Magandang umaga po sa inyo. Naku, talagang kayo po ang sadya ko ngayong umaga at marami po akong itatanong. Unahin ko na po yung ano raw ba ito? Diyos ko po naman, hindi pa tapos yung problema natin sa Marawi. Nilusob naman ng NPA yung istasyon ng pulis ninyo sa Iloilo, sir? Totoo ba ito? Diyos ko po. Tama po yan. Ikaw rin na iulat sa ating sa National Headquarters. Yung na pong pagsalakay ng New People's Army sa istasyon ng pulis. Maasin Maasin Iloilo. Ano na naman daw ang dahilan na naman nila? May mga nagnakaw na naman kasi kaya raw nila kasi may mga abusado, ganun daw. So, parang ang problema, sir, mukhang dagdag sa problema lang ito mga ibang grupo naman. Hindi na muna tahimik dahil kalaban ng gobyerno, ito mga rebelde dapat tumahimik dahil kalaban ng gobyerno, ito mga terorista. Ewan ko ba't ayaw manahimik, General, mukhang dagdag sakit sa ulo na naman ito. Tama po yan. That's how the double talk coming from the other side, ano? Yung armadong grupo ng New People's Army, imbis na nakakatulong at umaharap ang kanilang mga liderato sa usaping pangkapayapaan, patuloy naman silang gumagawa ng karahasan laban sa ating pong mga alagad ng batas. So, hindi yung magandang move on the part of the NPA. Alright. Cambio naman tayo sa Marawi City, sir. Kumusta naman ang mukhang mapping up operations na lang yata ang ginagawa ninyo, sir? Or patuloy pa rin? Kasi may suporta din ho kayo. May mga SAP troopers din ho kayo doon at yung mga RMG ninyo nakadeploy din doon para tumulong sa armed forces. Tama po yan. Ang natatahang lakas ang naging main force natin at tumutulong po tayo sa AFP upang magsagawa ng mga room-to-room and house-to-house clearing para maklear po natin yung mga lugar na kanila pong nakabawit mula po sa grupo ng Mauti. Alright. Pero sa ngayon, sir, hindi na po nadagdagan na awa ng Diyos yung mga fatalities natin, mga sugatan natin ng mga miyembro ng PNP. So far sa report, hindi na po naman nadagdagan yung ating pong mga casualties. Kahanay po ng PNP. Alright. Sir, ito hong talagang sadya ko, kaya po ako napatawag, lalapit ko na po sa inyong tanggapan, sir. Bahala na ho kayo siguro tawagan ng IAS or tawagan po ang Regional Director ng PNP Region 5. Mangyari po, noong January 4, 2017, sir, ay may hinuli itong 6 or 7 pulis ng PNP Iriga City. Isa pong binata nasa bubungan, ang may tumawag kasi ng police assistance na tingin niya, akala niya magnanakaw. So dumating naman itong police, wala pong problema doon. Pinababa nila yung tao, kinapkapan, tinanong, anong ginagawa mo dyan? Akyat bahay ka ba? Ang sabi po nung binata, sir, hinahanap ko lang po yung bahay ng liligawan ko kasi minsan ko lang po lang hunay-hatid. Tanghali po, natatanda. Bakit sa bubong? Natandaan ko lang po, may plug po doon sa bahay nila or may alagang kalapati, kaya hinahanap ko po yun, sir. Pero wala pong naging complaint, sir. So pinakawalan po nila after 24 hours. The problem, sir, is gulpi sarado po yung mama. Mukhang ang dami pong mga tama sa paa, parang pinadel, may tama sa likod. Meron po siya mga litrato at merong medical certificate na there were signs of torture dito sa binata. Pero hanggang ngayon, sir, June na po, wala pa pong action yata. Hindi pa po nalalagay sa pihaw itong mga pulis na ito. Patuloy pa rin pong nagjo-duty at patuloy na tinatakot ang pamilya nitong Binatilyo at General Carlos. Opo, linawin ko na po, nagsampa na po siya ng reklamo laban doon sa mga pulis na inaakusan. Yes, sir. Okay. Administrative. So, na lang po natin yan, Opo. Sa Region 5, Opo. i-coordinate natin sa internal affairs Opo. kung ano yung naging action laban sa mga
police na Oo. na allegedly ito Ang- ako ay nambugbog. Ang hinahabol lang po muna nila ay administrative kasi iba naman po yung criminal law aspect o charges. Administrative lamang, sir, madisarmanan kasi minsan dumadaan doon sa bahay nung kinakantsawan pa daw yung nabugbog. Kaya takot na po yung tao. 21 years old po ito. Pinagtatawanan daw, dadaanan ng mga pulis. Sabi, masking saan ka pa magsumbong, yung pinail mo na kaso, wala, mababasura lang yun. Yun ho, ganyan. Kaya lumapit na po sa opisina ito at humingi po ng tulong sa akin na sinasabi kong pwede raw ma-follow up. Mukhang napakabagal daw po. January 4 po siya nahuli, January 5. January 7 po, nagsampa na sila ng kaso sa provincial command. Wala nangyari. Yun po ang kanilang reklamo, General Carlos. Sige po sir, kunin lang po namin yung pangalan ng nagre-reklamo, ng complainant, Opo. para ma-follow up po natin sa Region 5 Opo. o sa Region 5. Opo. Ibibigay po namin yung pangalan po nung complainant at saka yung mga pangalan na inireklamo niyang polis. General Carlos, maraming salamat sir at pakirelay naman sa mga tropa po natin sa Marawi na ang aming pong panalangin din sa kanila na naway iligtas sila ng Panginoon Diyos sa anumang kapahamakan at naway makauwi po sila ng matiwasay sa kanilang mga mahal sa buhay at pakisabi rin po, belated Happy Father's Day, sabi po ng sambayanan sa kanila. Maraming salamat po sir, makakarating po sa ating po mga kasama sa Nanasa Marawi. Maraming salamat, General Leonardo Carlos, PNP spokesperson. Maraming salamat po mga kapatid. Dire-diretso na ho tayo. Oras po natin 8:45 ng umaga. Break ho muna tayo. At sa ating pagbabalik, ito namang reklamo. O teka muna, yung kay Pangulong Duterte. Unahin na muna natin kasi itong kay Pangulong Duterte medyo mahaba-haba ito. Marami tayong kakausapin dito. May mga pro dito at saka kontra, ha. May mga, of course, na sinasabi nila, may tingin ng ilan, mali ang Korte Suprema. May nagsasabi naman, tama ang Korte Suprema. Mamaya ho, ha. Tutok lamang po kayo. Pero before that, pag-uusapan natin, dinggin muna natin itong reklamo naman, mga kapatid, mula pa dyan po sa Mindanao, yung mga maliliit na minero, Diyos ko po naman, pangkain lamang, pinalalayas, ha. Pinapatay yung iba ng isang malaking kumpanya ng minahan dyan po sa Agusan. Dyan lamang ho kayo, magbabalik pa po ang Punto Asintado. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are Thank more than you, 1,000 Gaga. stores nationwide for easy and Aligar, convenient thank you. access to medicines and Pare, other wala. healthcare needs. Bagsak yung 24/7 kanina. service in over 100 strategic locations pinatay ko to kasi serve wala the needs nangyari. of everyone anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Alam ko yung Drug, camera keeping the pero hindi nation umapit healthy. yung number natin. San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Wala rin dumarating. Mga tol, Robin Padilla po, kasama si Barack Umaga, ang mascot ng San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Kapeng gigising sa'yo. Andito kami para siguradong gising kayo. Barack, mag-physical exercise tayo. Pampainit ng katawan. Punong braso, hamunin niyo yung katabi niyo dyan at gisingin niyo ang mga biceps. Ready, set, gising! Panalo? Yes. Talo? Thanks, Jeffrey. Okay lang. Thank you, Basta Melanie, gising. Kaji. Ganyan magpagising ang tagagising ng bayan. New San Mig Barako Thank you, 3-in-1 Wildflower Coffee. Silver Queen, Thank you po. Ako Marilyn, si Robin Padilla Thank you. at si Barack Umaga. Abraham. Nagsasabing, gising tayo, bayan! New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Piliin mo maging bukas, maging totoo, maging malaya, Hindi. maging Marie Rose. masaya. Never. Pakita mo. Kung Ikanta mo. may isang Itayo tinuro mo. sa amin ng aming ama, Pagmalaki mo. you never give up a fight. Sigaw mo! Pag pumasok ka sa isang gulo, sa Kung isang ano ang away, gusto mo. siguraduhin mong hindi ka atras, Tingin di mo baling kung ano mabugbog ka. ka, di baling talunan ka, Dahil yan ang mahalaga. hindi ka pwedeng umatras sa Piliin isang mo laban. maging ikaw. Alright? Iyan naman ang kwan. Kung hindi mo kaya, sabi ng nasira kong ama, huwag mong pasukin. Pero kung kaya mo, tingin mo kaya mo, ilaban mo. Kahit na dehado ka, kung itingin mo ay kaya mo, di ito diretso mo.
Yun naman ho, yung natutunan namin simula kay Ramon at mga kapatid kong lalaki, ako ho yung bunso sa amin, ay yan naman po ang naituro ng aming ama at ina. Wag na wag pumasok sa gulo pag hindi namin kaya. Pero kung tingin mo kaya mo, pero at then natalo ka rin, at least sinubukan mo. It's okay. If you got defeated and lost, at least nakatingala, nakataas pa rin ang iyong noo. Hindi yung umatras ka. Kung pinasok mo yung gulo, tapusin mo. Yun po yung training sa amin eh. Hindi ho tayo aatras. Kung ano po ang totoo, my father, ang prinsipyo po namin magkakapatid, ipaglaban mo yung katotohanan. No matter if it costs your job, if it costs your life, lalo na pag ikaw inaasahan ng taong bayan, ikaw yung sandigan ng mamayan, ikaw yung boses ng inaapi, ikaw ang hustisya ng mga inaapi, ikaw yung boses ng mga walang boses, then stand up and fight. Ganun lang ho yun eh. Kasi po, yung tatay ko po provincial commander dati, takbuhan po ng mga mahihirap, ng mga Muslim, ng mga kuan, paninindigan niya. Yun ho, yung tumatak sa isipan namin eh. Pag ikaw ay tinakbuhan, ikaw ay nilapitan, ikaw ay hininga ng tulong, hindi mo pwedeng sabihin, hindi pwede, hindi natin kaya yan eh. You just either you have to get out of the way or stand up and fight. Yun lang ho yun eh. Pinagkatiwalaan ka eh. Lumapit sa'yo, ang ibig sabihin, ikaw yung sandigan niya. Wala na siyang naasahan sa pulis, wala siyang maasahan sa militar, sa'yo siya lumapit. Wala siyang maasahan sa korte, sa'yo siya lumapit. Entonces, pinagkakatiwala niya, malaki ang tiwala niya sa'yo. And therefore, you have to fight for it. Yung kanyang ipinaglalaban mo na rin. Yung kanyang cause ay cause mo na rin. Yung kanyang problema ay problema mo na rin. That's how we deal with our problems. Kami ho magkakapatid. Yung problema mo, pag idinulog mo sa amin, problema ko na rin. Hindi yung problema mo yan, bahala ka dyan. No. Kaya naman po, hindi po namin iniiwan din yung lumalapit po sa amin. We fight. Yung fight mo ay fight ko na rin. Alright? Kaya nga po kanina ako ay nagpapasalamat eh. I'm overwhelmed and I am very thankful na you were there. Naakala ko po mag-isa akong I will fight it out, but seeing the support that you gave me yesterday, overwhelming. Maraming salamat po. Believe it or not, it was Father's Day on church yesterday. I was crying. I was saying like, thank you, Lord. There's a lot of people, I do not hear them, but I see them, and finally I heard them. Narinig ko po kayo. Alam ko po, araw-araw niyo ako naririnig. Finally, narinig ko po kayo kahapon. And thank you. Thank you. I really appreciate it. I don't know how to thank you. You guys are great. You're the best. Ay, diretso po tayo mga kapatid. Dito ho muna tayo, pag-uusapan natin. No, na-engineer, nawala na. Nasaan ba yung music? Dito pala sa kabila. Ito ba yun? Wala, ito. Wala na, engineer. Saan ba rito ang tape ang music? Wala eh. Wala. Ayun! Kamali, pasensya na. Tao lang. Alright, diretso po tayo mga kapatid. Nasa linya na po ng aming telepono si House Speaker Pantaleon Alvarez. Maayong buntag kanimo, Mr. Speaker, sir. Alright, nako sir, last week pa kita ginahanap in taon kay daghang ko yung pangutana sa imo kay very controversial ang mga statements. So, gusto pong malinawan yung mga ilang issues ng mga kababayan natin, Mr. Speaker. Una po sa lahat, ito pong latest muna na sinabi ninyo na the Congress has the right to abolish the Court of Appeals. Pwede po ba ito, sir? Court of Appeals po ito, the second highest court in the land, Mr. Speaker. Pwede po yan, Erwin. Pag binasa natin yung provision sa Constitution, yung sa article doon sa Judicial Department, ito yung article. Wala akong Court of Appeals na binabanggit doon.
Ang Opo. binabanggit lang, justices of the Supreme Court at saka Opo. judges of the lower court. Alright. Ang tanong Yung ko, Congress, Opo. yung Court of Appeals ay creation lamang ng Kongreso. Ang panukala natin dyan, Erwin, ganito. Di ho ba sa ngayon, no, ang bagal ng hustisya natin sa Pilipinas. Opo. So ang ini-envision ng Constitution natin ay Supreme Court lamang, tapos nakalagay din doon kung ano yung mga kaso na pwedeng iakyat sa Supreme Court, Opo. na mayroon silang original jurisdiction, at saka yung ano yung pwedeng i-appeal doon sa Supreme Court, at pagkatapos, judges of the lower court. Aha. Yun na kaagad. Opo. So wala talaga sa eksena yung Court of Appeal. Alright. Ngayon, dinagdagan lang talaga ng Court of Appeals. Kumbaga sa pinahaba mo yung judicial process. Kaya nagtatagal masyado. Ngayon, ang problema, Erwin, nakita namin ganito. Kasi, siyempre, representante tayo, no? Nire-represent natin yung mga districts. Alam natin nangyayari doon sa ground. Yes, sir. Ang problema, kulang ng regional trial court. Aha. Kulang ng municipal trial court. Yes, sir. Kaya, nabibinbin yung mga kaso rito. Tapos, halimbawa lang, ito municipal trial courts, kunwari, umpisahan natin dito. Pinakamahina na panahon na makukonsumo dyan sa isang kaso, mga 5 taon bago madesisyonan yung kaso. Okay. Bakit? Oh. Kasi sa isang taon, 3-4 na beses lang maghihiring. Dahil nga, sa dami ng kaso, kukunti yung municipal trial court. Ganon din ang nangyayari sa regional trial court. Aha. So kung ang kaso mo 5 taon sa municipal trial courts, iaapila mo sa regional trial courts kasi hindi kontento yung isang partido. So another 5 years, pagkatapos mo doon, hindi pa rin kontento, pupunta ka na naman sa Court of Appeals, another 5 years, pinakamahina. Tapos pag hindi pa rin kontento, aakyat ka na naman ng Supreme Court. Thank you, So Ems. practically nasa mga 20 years yan. Justice delayed is justice denied. Kasabihan. Di ho ba? Aha. Ngayon, ang proposal natin dyan ganito. Since nakita natin yung problema na kulang talaga ng municipal trial courts, regional trial courts, dito tayo dadamihan natin yan. Base doon sa population ng isang region. Ngayon, kailangan may specialization of cases. Let's say, merong grupo ng regional trial courts who will handle exclusively civil cases. Aha. Merong grupo ng regional trial courts who will handle especially yung criminal cases. Meron naman sa illegal drugs kasi dumadami nga yung kaso doon. Ngayon, yung decision doon, final and executory na. Wala ng Court of Appeals. Ngayon, yung Supreme Court, kung ano yung nakasulat doon sa Constitution, Section 5, na pwede mo lang i-akyat sa Supreme Court, yun na lang. Yes, sir. Tapos, yung jurisdiction din ng municipal trial court, lalawakan din natin at dadamihan din yung bilang ng municipal trial court. In that way, ma-dispense natin yung justice, no, na mabilis. Kasi, Edwin, doon sa Bill of Rights na, di ba, nakalathala din doon na all persons shall have the right to a speedy disposition of their cases. So, doon, makukomply din natin yung sinasabi ng Bill of Rights. Mabilis na po ang hustisya. Alright. Sir, another question. Yung sinasabi ron isa, kaya daw gusto lang patanggal ni Speaker Alvarez yung Court of Appeals na may utos ang Court of Appeals na pakawalan nila yung hawak-hawak nilang nasa kustodiyan nila ngayon, yung ilang government employee dyan na tiga Ilocos, ayaw lang nila pakawalan. Kaya gusto na ni Speaker, ayaw sundin yung utos ng Court of Appeals at gustong i-dismantle ang CA. Is this correct, sir? Walang kinalaman yan, Erwin. Opo. Binibigyan lang nila ng ibang slant yan. Aha, No? aha. Wala akong kinalaman yan. Alright. Magkahiwalay na issue po yan. Yung isa, Judiciary Reorganization Act yan. Opo. Yung itong sa, yung issue ng 6 na dinitain ng House of Representatives, ganito yan. Yan ay nagsimula dahil nga merong investigasyon na ginawa ang Committee on Good Government ng House of Representatives doon sa maanumalyang pagbili ng mga multicab doon sa probinsya ng Ilocos Norte.
ikaw ba, matanong kita, Edwin, magkano ba ang alam mo na segunda manong multicab? Hindi na po paabot ng milyon ho yan, lalo hindi na abot ng 500,000 piso yan. Ano yan, Edwin, dito sa Cebu, maglalaro ang presyo niya ng 100,000 Exactly. to 150,000 ang isa. Maximum na siguro, 200, speaker. Mahal na masyado yan. Mahal na. Edwin, Oo. kompleto na yan. May stereo, mag-wheels. Kompleto na. Ganun na yun. Oo. Pero yung ordinaryo multicab lang, 100. mahal na 150,000. Meron nga po yata, sir, dito sa Metro Manila, may nadaanan ako minsan, nasa nasa 80. Mga ganon. Oo, Oo. oo. Tama yan. Ngayon, ang bili nila doon, Erwin, ay 480,000 Ha? ang isa. Ano po, anong klaseng multicab po? Yan po ba yung lumulutang sa tubig? 400,000 na, sir, eh. Hindi lang yun. Oh. Walang bidding na nangyari. Patay At tayo nung dyan. pinirify namin sa LTO, wala rin nakarehistro multicab. Patay tayo dyan. Oh, paano naman yan? Tapos, Erwin, ito ay nabili sa pamamagitan ng mga cash advances. At walang board approval ito. Nako. Napatunayan dun sa hearing. Nako. So pinatawag natin itong mga empleyado, lalong-lalo na yung mga tumanggap ng cash advances. Aha. Na ang isang cash advance, Erwin, nagkakahalaga ng mahigit 30 milyon. Sus, Diyos ko po, Isang cash advances. Panginoon ko. Oho. Ngayon, nung tinanong, may natanggap ka ba kasi nakapirma ka dito sa voucher? Oho. Sabi niya, wala raw siyang naaalala. Ha? Niloloko mo na yung institution niyan. Dalawa lang sasabihin mo na, sir. Wala po ako natanggap o may natanggap ako, di ba? Sabi niya, wala daw siyang naalala. So, ibig sabihin, niloloko mo yung Kongreso. So, either sana, sabihin mo, wala akong natanggap, o kaya natanggap ko, totoo yan. di ba? Correct. Oh. Oo. Pero ito, wala siyang naalala. So, ngayon, siyempre, talagang may power naman ang Congress na Right. i-contempt yung mga yon. Right. So, kinontempt tapos dinitain. Aha. Ngayon, paulit-ulit na nga na yung na-upheld yung power ng Kongreso na yan. Oo. O ang leading case dyan is Arnold versus Nazareno. Right. Tapos, just recently, yung Fabio versus Gordon. No? Opo. Ngayon, itong mga tatlong bubok na justices, nag-issue ba naman ng release order at posting of bail bond? Hindi available yan eh. Okay. Natinaw na hindi available yan. So what you're saying, Mr. Speaker, walang authority ang korte na manduhan ang hudikatura. Tama, wala. Ang legislatura, legislature. Yung offense na yan, upfront yan doon sa sa Congress as an institution, House of Representatives. All right. As an institution. Okay. At yung kalayaan ng mga taong yan, Oo. yung susi ay hawak-hawak na nila mismo. Alright. Sa kamay nila. Okay. You don't have to go to court Mm-mm. para magpetisyon ng habeas corpus o Oo. bail bond, no? Oo. Kasi, ang gagawin mo lang, sagutin mo lang ng maayos yung katanungan sa'yo, Oo. wala, laya ka na. Aha. Ganun lang kasimple yun. Oo. Tapos, itong mga justices na ito, ang prabhasa kasi, yung isa dyan, yung pangalan ito, Ina Valenzuela. Nina Valenzuela. Aha. Ay, yung husband niyan, ay dating associate itong si Estelito Mendoza, yung abogado ng anim. Okay. Hindi man lang nag-inhibit. Tapos yung dalawang bubuk pa ng mga justices, kinampihan naman. Diba? Nagpagamit naman sila rito. Kahit na alam nila na talagang hindi po pwede yan at walang basihan na batas. So hanggang ngayon, Sabi ko, paano natin i-honor yung mga ganyan? No? Okay. I mean, if I will honor that, I will tolerate an abuse committed So- by these justices. So, ang kalayaan nila ay nakadepende sa kanilang pagsagot kung oo o hindi. Oo, hawak na nila yung susi. Pwede lang sabihin, wala kami tinanggap o may tinanggap kami. Oh. Ang sabi ko, Edwin, instead of hiring an expensive lawyer, Opo. payuhan na lang yung mga nakadetain, magsalita na lang at magsabi sagutin ng maayos, okay na eh. Wala nang problema. Ayun, alright. Alright, Mr. Speaker, cambio po tayo. One last question, sir, before we go on a break. The President slams the Supreme Court. Ibig sabihin, binatikos po dahil sa opinion ng Korte Suprema na ang nangyari sa Marawi ay hindi rebellion, kundi terorismo. Nakasaad sa konstitusyon natin,
only if there's rebellion, only if there's invasion, a leader or the president has the discretion to declare martial law. Ang sabi po ng Supreme Court, what happened in Marawi is not rebellion, it is terrorism. Kayo, sir, kayo po isang abogado. What is your assessment of this? What is your take on this, sir? Alam mo, Erwin, ewan ko ba, may definition naman kung ano yung rebellion. Opo. Binasa ko pa ulit-ulit, papasok naman siya doon, hindi ko alam kung bakit nag-decision sila ng gano'n. Mabuti pa siguro, tumira na lang sila dito sa Mindanao. At Ayun. maintindihan nila lahat yan. Ay, sabi din po kanina, nag-research po ako sa Quora.com. Ito po isang website na question and answer based sa United States. Ang sabi, terrorism can also be a form of rebellion. Sabi po eh. Yun na nga yun. Halos magkasama nga yan, Erwin. Oo. Pero, kahit ganun pa man po, itong Pangulo po natin, mukhang talagang abogado, at talagang, bagamat masama ang loob niya, sinabi niya na susunod daw po siya sa anumang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Okay naman yan, Erwin. Sundin niya, tapos i-declare niya ulit yung martial law. Papahin ulit sila ng kaso. Ganun lang. Diyos ko po. Sir! Alam mo, Erwin, ako, Opo. ang tagal ko na dito sa Mindanao eh. Opo. Ikot ako kahapon, nasa Surigao del Sur ako. Opo. May gathering doon kasi araw nila. Opo. Ngayon, nagpa-oath taking din ako ng mga gobernador, mayors, lahat ng mayors, lahat ng barangay captain. Ano? At tinanong ko sila, naramdaman niyo ba ang martial law dito sa Surigao del Sur? Meron bang pagkakaiba? Wala, except na peaceful talaga. Ayun. And they feel secure. Sabi ko, gusto niyo bang ang martial law ay aabot hanggang 2022? Puta, pati paan nila, inangat eh. Gusto daw eh. Si Speaker naman. Sa mga tiga Mindanao, gusto natin yan. Ayun. Kasi nga, mas masarap ang buhay. Wala kang iniintindi. O alas 10, Scorpio, tulog na lahat. O di mahimbing yung tulog mo. Okay. Ang mga nasa labas na lang, militar at saka police. Nagpagwardya sa atin, sa security ng mga civilian. Hindi ba maganda yun? Pero, alam mo sir, nakakalungkot eh. It is dividing the nation. It is between these two words lang. A simple rebellion and terrorism. It's dividing at mukhang magkakaroon pa ng collision course ang legislature at saka yung judiciary branches of government because of this and probably executive too. Ay, hindi natin kasalanan yan. Kasalanan ng ano yan, ng judiciary pagka ganyan. Alright. Alam mo, kasi malinaw na naman talaga ang sitwasyon. Pinahihirap lang. At saka ang nagpo-question pa dyan, ang masakit pa, hindi taga Mindanao. Ayun ang problema ho doon. Ay, naku sir, alam mo ba, Mr. Speaker, sa tindi po ng debate na yan, mga magpamilya, mag-asawa, magkakapatid, magkasama sa trabaho, nagbabanatan dahil dyan. Nag-aaway-away na lahat dahil dyan. Erwin, alam mo ito isipin natin lahat na yung Pangulo ang ginagawa lang inaayos lang niya yung bansa, inaaktuhan niya yung problema, sinusolusyonan. Gusto natin lumala pa ito ng mahirap na susolusyonan. Kagaya nung nangyari, anong ginawa nila sa illegal drugs? Pinalaki yung problema. Ngayon, magre-reklamo sila na may ginagawa yung administrasyon. Anyway, House Speaker Pantaleon Alvarez, sir, daghang salamat ha, maayong buntag kanimo. Ingat po kayo, sir. Erwin, daghang salamat. Thank you po. Alright, mga kapatid, yan po si House Speaker Pantaleon Alvarez. Diretso na po tayo, 9:07 ng umaga. Marami pa po tayong tatalakayin. Meron pa po yung mga problema po ng mga tiga-agusan. Gusto po, inaalisan sila ng hanap buhay nitong isang malaking mining company dyan na naghahari-harian umano. Yan lamang ho kayo, pero after that, pag ating hihimayin na, itong sinabi na ng Korte Suprema na ang nangyari sa Marawi ay hindi rebellion kundi terorismo.
Ang tanong natin, anong question for the day natin? Ito po pwede ninyong sagutin sa ating question of the day. Ayon po sa Korte Suprema, hindi rebellion kundi terorismo ang nangyari sa Marawi. Sang-ayon po ba kayo? Hashtag rebellion or not. 8 minutes after 9 sa ating pagbabalik. Ating po pag-uusapan yan. Diyan lamang ho kayo. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016 Platinum Awardee. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Soap. Para iwas baho, iwas kati at iwas pimples, mag-Fungi na sabon. Mga besh, magpa-ganun na tayo. Uy, besh, pag-ganun din ang pawis mo. Mangangamoy na yan. Huwag ganun, mga besh. Para maiwasan ang pangangamoy sa katawan, mag-Fuji na sabon para feeling fresh at mabango ka araw-araw. Ugaliing magsabon ng Fuji. Pang-iwas kati-kati. Pag-ganun! Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watson's, Rose Pharmacy at sa iba pang mga butika. Mga kaibigan, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimple sa mukha. Ito ay ang Fungi na sabon. I repeat, Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tigyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon. Hindi lang yan. Ang Fungi na sabon ay nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob lang ng 24 hours. Kaya kung meron kayo nakakahiyang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, maligo araw-araw gamit ang Fungi na sabon. Araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, call or text Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon mabibili sa Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, Generica at sa iba pang mga butika at supermarket sa inyong lugar. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng action news update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Coco Life, the biggest Filipino-owned Thank you, stock Flora life insurance Natividad. company. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras 9:10 na umaga, narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Grupong Piston nagsagawa ng kilos protesta kaugnay sa pag-phase out Sana ng mga marinig jeep. ka nila. Umaaksyon si Gary De Leon. Noel, easy Merlin, easy. Para iprotesta ang namin itong pag-take out ng mga jeep. Itititi raw ng grupo ang pagsudo sa pagkapalit ng mga jeep sa kalsada at pagkapalit dito ng electric. Amang, sumaludo ka muna sa ako. Mga supporter. Ano? Si General Amang po. Hindi naman sila kaya maakot ang halaga ng 1.2 to 1.6 halaga ng mga electric jeepney. Ang tinding patuloy sa patuloy na protesta daw sa saguan ng Piston para mapigilan ang pagpisa ni DOTR Secretary of Cabinet sa DOTR Omnibus Contract si Guidelines with an Yes. Sige, ikipuan nilang tayo sa panelo. Pansamantalang isinara ng Pangulo ang pinto para sa anumang pag-uusap kapalit ng pag-atras ng Maute sa Marawi. Gamit ang local dialect ng Agusan, dineklara ng Pangulo na tatapusin niya ang digmaan bago ang pag-uusap. Morning, Almira. Hindi niya raw magagawa makipag-usap sa gitna ng dami ng mga Noel. sundalo at polis na namatay. Nilinaw din ng Pangulo na wala siyang away Mark sa mga Maranao Pascua. na kalahi ng kanyang ina. Pero dapat raw Merlin tapusin ang Suksuk. giyera rin at hindi rin daw dapat payagan na maghari-harian sa Mindanao ang dayuhan na marahas at walang saysay ang tinatahak na ideolohiya. Nakiusap din ang Pangulo sa mga taga-Agusan at iba pang bayan na huwag payagan na mapasok sila ng mga dayuhan at radical extremists para di na maulit ang nangyari sa Marawi. Ang Philippine Standard Time, 9:12 ng umaga. At yan ang mga balita mula sa Appointed Radyo yan, Lucy, 5. hindi Archie pwede, Zapanta, hindi pwede. saan man, kailan man, May term kapatid. of office Higit sa sila. balita, aksyon.
Good morning from Toronto. Good morning. Ang aksyon Ayab, news update ay inihatid sa inyo ng Bagul, Coco thank Life, you. the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay Sana at tayo, pamilya ano para sa naman? impormasyon. Ito Tungkol na, sa wag na ito. responsible gaming, Okay, tumawag take na lamang sa natin. hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Kaakibat ng gobyerno sa Hoy, Amang, belated Happy Father's Day daw. Robek, Amang, Happy Father's Day daw. Sabi ni Robek. Pero alam niyo mga kapatid, ano po, hindi po natin pwedeng iwalang bahala o ipasantabi at hindi pansinin ng Korte Suprema. It is part of our democracy. Hindi po natin po pwedeng sabihin na ang Korte Suprema ay basura yan. Hindi po pwede. Otherwise, hindi po balanse ang gobyerno ho natin. Magiging dalawa na lang po ang paa. You need the legislature, you need the executive, and the judiciary. Hindi po pwedeng sabihin nyo, bastos sa Supreme Court, walang kwenta. Nandyan po yan eh. And it is a part of our being a democratic country. Otherwise, anong country tayo kung alisin natin Korte Suprema para tayong North Korea na puro yung prime minister na lang, yung leader na lang nila ang mamumuno. We cannot do away with that. It's a fact. Ako na ho nagsasabi. Ngayon, ito mga Korte Suprema ho, ito, tao rin ho ito eh. Kung tingin ho ninyo may mali, then may mali ho sila. Pero we cannot keep our eyes shut or our ears closed. We have to listen also because they are the Supreme Court. Sila po ang huling sandigan ng bayan para po sa karamihan sa atin. Alam ko hong galit ho kayo, wala ho tayong magawa. Alam ko you support Manong Digong, pero even the President, kung titignan ho ninyo, is saying, susunod po siya sa Korte Suprema. Kasi we are a democratic country po eh. We should live by the rules, by the law. Hindi po pwedeng, hindi, ako ang Pangulo, hindi, ako masusunod. We have to respect the law, mga kapatid. Otherwise, ano mangyayari sa atin pag hindi na po natin gagalangin ng Korte Suprema? Paano pag biktima tayo ng krimen, karahasan? Natalo tayo sa lower court. Natalo tayo sa Court of Appeals. Ang sandigan natin is the Supreme Court. Di ba? E pag inalis natin yan, at paano na lang? Di tapos na. Hanggang lower court, hanggang RTC na lang tayo. Kaya it is a fact. It is a sad fact. But the Supreme Court is the Supreme Court. Tanggapin ho natin yan. Sila po, kaya po sila nandyan is to, ang trabaho po nila, interpret ang mga batas. Idudulog natin. Kaya nga po, dinulog doon ng mga, yung sinasabing Opposition 7 para i-interpret. Wala pong iniwan niya sa doktor o sa pharmacist. Sinulatan ka ng doktor ng reseta. Hindi mo maintindihan, di ba, doktor? Hindi mo ganun ka na ganun. Ano ba itong sinulat dito, lintik na ito? Dalhin mo sa parmasya. Siya nakakaintindi dahil pinag-aralan niya yung mga sulat ng doktor. Sa pharmacist, maintindihan ng pharmacist. Ganun ho yun. Ganun po ang Korte Suprema. Sila po ang mag-i-interpret. Ano po? Or parang may dumating sa'yo na sulat Chinese. Saan ka pupunta? Di siyempre, di marunong mag-Chinese. Pupunta ka doon. Ayan po yung eksperto nila. To interpret the law. Ang law na ginawa ng mga kongresista. Tapos ipinatutupad ng ehekutibo. Yan po yan. Kaya nasabi natin, pantay-pantay po yan. Tatlo po yung paa niyan. Ganun po yan eh. Hindi po pwedeng ito lang dalawa. Hindi po pwedeng isa lang. Kailangan po tatlo yan para tumindig. Parang stool, di ba? Pag inalis mo po ang isa dyan, hindi po balanse. Ang Supreme Court, mga kapatid, ay kailangan ho. It is needed in every democratic country. You cannot say no. You cannot, ibig sabihin, huwag niyong pansinin no.
It is important. It is also the lifeline of a democratic country. Oras po natin, 18 minutes after 9 o'clock. Nasa linya ng aming telepono. Ito po, abogado rin ho ito. Kaya nga po siya ang Presidential Legal Counsel ng Pangulo ng Duterte Administration. Walang iba kundi si Secretary Salvador Sal Panelo. Magandang umaga po, Secretary Panelo, sir. Ako na putol. Ay tawagin niyo muli. Kanina ho, during break, pinapaliwanag ko lang po sa ilang mga kababayan natin sa Facebook. Kasi ho, maraming nagagalit sa Korte Suprema dahil nga binatikos ni Manong Digong ang Korte Suprema. At hindi po siya sang-ayon. Ako din ho, hindi ho ako sang-ayon. I really believe na what happened in Marawi was, it was terrorism, pero yung terrorism is rebellion. Pag-aaklas ng mga maranaw, ng ilang maranaw sa gobyerno, kaya nga po nagtayo na sila ng mga bandila doon, yung tawag doon. Hindi na nila kinikilala ang Republika ng Pilipinas. Entonces, rebellion yun. Pero nagsalita po ang... okay na putol ulit. Okay na. Pero nagsalita po ang Korte Suprema at sinasabi na ang nangyari sa Marawi ay terorismo at hindi rebellion. Magandang umaga, Secretary Salvador Panelo, sir. Nako, patay tayo dyan. May ka na sa palasyo na si Secretary. Hanap tayo ng abogado dyan, oy. Si Solicitor General o kung hindi si Justice Secretary Vitaliano Bit Aguirre. Yung mga talagang hindi kaya si Secretary Panelo dahil baka nasa Malacanang na, alam nyo na mahirap ang signal dyan. Ayun na nga yung sinasabi ko at pinapaliwanag ko kanina mga kapatid na kailangan po talaga ang Korte Suprema, the country cannot exist without the Supreme Court. Also, it won't exist kung wala pong executive branch or legislative. It has to coexist, ito pong tatlong ito. Ang legislatura, the legislators, sila po ang gumagawa ng batas. Ang ehekutibo ang nagpapatupad. Ang Supreme Court ang nag-aanalisa. Ang Supreme Court ang nag-i-interpret kung tama o mali itong ginagawa ng mga nagpapatupad. Yeah, go ahead. Oo. Alright. Iyon po yun wag ho tayong padalos-dalos at magagalit, pero ayan ho ang totoo dyan. Masama man po ang loob ninyo, pero the Supreme Court is the Supreme Court ho. Yan ho yan. Let's face it. Dapat po, hindi po political yan. Apolitical po, ibig sabihin neutral. Pero kung ang ilan sa iyo tingin ay hindi po neutral, medyo may kinakatigan ng Korte Suprema, ay nasa sa inyo ho yun. Ay hindi ko ho kayo pagbabawalan at pipigilan. Tulad po ng sabi natin, ito po ay isang demokratikong bansa. May karapatan ang lahat na magsalita. May mga opinyon. Nasa linya, calling pa rin? Wala rin? Wala rin. Oo, kahit sino political analyst dyan. Oo. Ayan ho yung sinasabi. Pero bagamat ganun na po ang opinion. Bagamat galit po ang Pangulo, ang sabi po ng Pangulo, susundin niya anong umang utos ng Korte Suprema. Thank you, Gian. Kaya ho, kung kayo ho ay supporter ng Pangulo, sundin nyo na lang ho ang Pangulo din. If the President says we will abide by the Supreme Court, dapat ganun na rin ho ang inyong opinion. Kasi yung Pangulo po, yung inidulo po ng bayan, sabi niya dito tayo.
So, mahirap naman ho yung sinabi na nga nung Pangulo, susundin ko, sasabihin nyo, hindi pa rin. Ay, hindi na ho medyo maganda yan. I understand, Edna Tuonan. Naintindihan ko yung feeling mo. Yes. Marilo Arabaha, good morning. Ay, nako, Ivy. Alright, nasa linya na po ng telepono si Professor Dindo Manhik, political analyst po. Magandang umaga, Prof. Are we heading to really a constitutional crisis, Prof, with what's happening because of two words, rebellion and terrorism? Nag-aaway-away ang legislative, nagparinig na legislative sa judiciary, pero ang executive medyo binawi ng konti at sabi susundin yung konstitusyon ay yung Supreme Court. Si Manong Digong mismo nagsabi na mga mag-asawa nag-aaway-away, mga magkaklase, magkakaopisina nag-aaway-away. Professor, what is your take on this? Opo. Exactly. Loss. Ayan na nga po yung sinasabi ko kanina kasi marami din tayong kababayan na nagagalit, naiinis. Well, di rin ho natin masisi because sa kanilang opinion na what is happening in Marawi is a rebellion and it's not just a plain terrorism. So, hindi rin ho natin maiaalis po sa kanila yun professor dahil yun ho kanila paniniwala. Biho ba pag in a democratic country, hindi natin sila pwedeng pigilan doon. Totoo yan, Erwin, no? Dapat intindihin natin sa isang democratic country, importante diyan talaga yung pananaw at pagrespeto sa paniniwala ng iba't iba. So, importante din sabi nga, we are a constitutional democracy. Right. Kung saan, meron tayong isang constitution, which is the basis of power, authority, and responsibility of the head of the executive, members of the legislature, and the members of the judicial system. Within that, may kanya-kanya silang kapangyarihan at meron silang mga pananagutan based on their actions and decisions. Maganda na magkaintindihan. At the end of the day, it's our own country that will suffer at the end of the day. Pero alam mo, Prof, what I'm also telling these viewers of ours and listeners na a country cannot exist with just the legislative and executive. Without the judiciary, it will not exist. Parang di ba stool yan na three-legged stool. Kailangan nandyan pareho yung tatlong yan. Otherwise, matutumba yung stool pag dalawa lang. Di ba? Oo, totoo yan, Erwin, na kasi minsan human nature, minsan may mga beyond the powers and actions ng legislatura, ganun din na executive. Ang safeguard natin in the democratic system is our constitution and our judiciary to interpret it. So magandang hintayin natin ang interpretasyon ng Supreme Court. Kanya-kanyang opinion niya. At the end of the day, these are different justices that will vote based on their belief and understanding of the Philippine Constitution and the limits of the Declaration of Martial Law. Pero one last question, Prof. Bakit sa tingin ninyo yung mga kababayan natin nagdududa? Kini-question ngayon ang credibility. Di ho ba pa when you say hindi kagaya noon, previous past several years, when you say Supreme Court, walang kabahid-bahid ng pag-aalinlangan, alam mo na hindi bias, susunod at talagang yung respeto ng sambayanan. Pero bakit parang through the years ito po ay naguguho na yung credibility ng Supreme Court? Ngayon kini-question na ng ilan yung mga decisions nito. Why is that, Professor? I think it's the nature of yung politika sa ating bayan ngayon. We have entered what I call a highly partisan nature. Na minsan, pag nagkakaroon ng ibang pananaw, mas may pinapanigan tayong iba. So it erodes yung credibility ng institution. Ang sa akin lang dyan is sana, kahit ano man ang pananaw natin sa politika, respetuhin pa natin ang institusyon kasi walang maunlad na yun. So institusyon ang respetuhin, hindi yung mga taong nakaupo doon. Yes.
kunwari mga maestrado, dahil itong mga maestrado, mapapalitan ito, di ba? Oo, magkakaroon ng retirement age, Retirement, correct. time. Correct, Kaya correct. dapat pala niya respect the institution at yun naman mga membro ng mga institusyong iyon, they should remember their duty to the Republic of the Philippines. Iyon ang sinasabi po ng mga kababayan natin, na ito mga miyembro ng mga institusyon na ito, like the Supreme Court, na meron silang pananagutan at meron silang duty sa sambayanan, Prof. Exactly, natumbok mo. Sa sino mang public servant, be it the highest position in the executive, the legislature, and the Supreme Court, eh, napaka-importante ang kultura at ang value na tinatawag natin pananagutan. So sila ay mananagot sa anumang desisyon nila, kung sino man sila at anuman ang kanilang tindig at posisyon sa ating mga institusyon sa Republika ng Pilipinas. Professor Dindo Manhit, you hit it right. Maraming salamat po. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Professor Dindo. Salamat, Erwin. Salamat sa mga tagapakinig ko. Alright, mga kapatid. Uulitin ko lamang. At doon po sa mga ito, I'm sure nakikinig po sa atin, whether we like it or not, nire-record na siguro ng lahat ng mga media, nire-record na ng palasyo, ng oposisyon, ng dilawan, itong programa ho natin, at nag-aantay. Yung iba po kasi natutuwa sa programa natin, yung iba nabubwisit, yung iba gusto tayong idemanda, yung iba gusto tayong masuspinde, eh marami yung nakikinig. So, I assume and presume na yung ilang miyembro ng Supreme Court nakatutok na, nakikinig ang kanilang mga tauhan, ang kanilang mga staff. Well, ito lang po ang mensahe ko po sa inyo kung kayo po ay mga tiga-Korte Suprema. Ay, tama po si Professor Ang nire-respeto po namin ang institusyon. Since kayo po nakaupo sa institusyon na yan, Your Honors, Your Majesties, ika nga, or Your Magistrate, Your Honor, meron po kayong mga responsibilidad, meron po kayong ikang duty sa amin, taong bayan. Hindi po kami ang naglukluk dyan sa inyo, bagkus kayo po ay nilukluk ng Pangulo through a judicial process. Dumaan po kayo sa judicial process, pagpili, at pagkatapos isinumite yung shortlist sa Pangulo. Pero naman mga sir at mga ma'am, ito lang po ang mensahe ko po, Chief Justice Maria Lourdes Sereno at sa mga kasamahan niyo po. Ginagalang po namin ang institusyon. Pero baka pwede rin po tignan ninyo paminsan-minsan dahil tayo po ay tao lamang. Baka minsan ay nagkakamali na ho tayo. Why don't we look at ourselves in the mirror and ask ourselves, is my decision right? Ito bang mga desisyon ko ay tama pa? Ito pa ba ay naaayon pa rin at gusto ng sambayanan? Ganun po yun Baka nakakalimutan na ho natin dahil tingin na lang ho natin lahat ng mga tao ay dependent, lahat ng mga tao ay under ho sa atin dahil tayo pong kataas-taas ng hukuman. Pero why don't we look once in a while in the mirror and look at ourselves? Justice Erwin Tulfo, ikaw ba ay tama pa ba ang mga desisyon mo? Why don't you ask? Kung hindi po, tanungin po ninyo ang asawa ninyo, mga anak nyo, o yung driver ninyo na naghahatid do sa inyo, ask them. Igme, anong tingin mo? Tama ba itong desisyon namin? Anong basa mo? Anong naririnig mo? Ask, Your Honors. Hindi po pwedeng kayo-kayo lang. Paano kung lahat po kayo ay bulag na dyan? Hindi po siguro namang masama na paminsan-minsan tumingin kayo sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harap. At magtanong din po. Ask. Para ma-feel po ninyo ano po yung nararamdaman sa ibaba. Kasi sobrang taas na po kayo mga sir Baka hindi na po kayo marunong tumingin sa baba. Tumingin din po kayo sa baba. Ano ba ang sinisigaw nila? Or kayo po ay naka-confine dyan po sa mga semento ng Korte Suprema. Buksan po ninyo ang bintana. Buksan po ninyo ang pinto ninyo and listen.
But at the same time, of course, you have to interpret according to the law. I-interpret po ninyo ang mga batas natin sa pamamagitan ng inyong kinalaman na base po sa konstitusyon, base po sa inyong mga pinag-aralan. But at the same time, Your Honors, pakinggan din po ninyo once in a while, buksan po ninyo ang bintana ninyo. Buksan po ninyo ang inyong mga pinto kung baka may sinisigaw na po yung inyong mga maliliit na kababayan. Baka may sinisigaw na po, sabay-sabay na sumisigaw yung mga maliliit na nahihirapan. Why don't you listen? Paminsan-minsan hindi naman ho siguro masama, tumingin ho kayo. Hindi ho nakaganon lagi kayo, nakaitim kayo lahat, ganun pukpok kayo ng pukpok ng martilyo. Listen, Your Honors. Pakinggan nyo rin po kami dito sa baba, sir. Pakinggan nyo po kami dito sa labas ng Korte Suprema. Buksan nyo rin po minsan ang inyong bintana or pinto. A prime example, kung gusto nyo malaman yung pulso yung driver po ninyo, tanungin mo dahil umuwi po yun sa pamilya niya. I'm sure yung driver ninyo ay masa yan. Tanungin mo, Igme or Ignacio, anong balita? Anong sabi ng mga kapitbahay mo dito kay Duterte? Ano sinasabi ng mga kapitbahay mo sa martial law? Hindi ko sinasabi, sundin mo yung sinasabi, pero timbangin mo. Yung iyong pananaw versus sinasabi ng kapitbahay ni Igme at saka pinsan niya, nanay niya, tatay niya, tanungin nyo rin po paminsan-minsan before you weigh in your decision. Yan lang naman ho punto ko. Hindi ko sinasabi, sundin mo yung sabi namin. Ang sinasabi ko, mas maganda po siguro magdesisyon kayo kung naririnig nyo, kung nakabukas yung isang tenga nyo at pinapakinggan nyo may pumapasok ko dito. Alam ko, it's not hard to make a decision. Sobra-sobra ang taas ng respeto ko ho sa inyo. Hindi nyo ho mararating yan kung mga pulpul kayo, kung mga bobo kahit estupido. Alam ko, pinag-aralan, you went to college for 2 degrees. Bachelor of Laws and Bachelor of Arts, Political Science, whatever it is. And then you practice pa ninyo. Pero ang sinasabi ko lang mga maestrado namin, sir at ma'am, pakinggan din po paminsan-minsan, tignan niyo rin ho kami dito sa baba. Baka meron po kaming sinisigaw na rito na nakakarami po sa amin, isinisigaw na. At sinasabi, mga honors, your honors, alam mo namin, hindi kami naglagay. Wala kayong pananagutan sa amin dahil hindi ko kami naglagay sa inyo. Ang naglagay sa inyo dyan ay yung Judicial and Bar Council, yung JBC. Sila po ang namili at nag-interview sa inyo. At binigyan ng Pangulo ng listahan. Pero naman, meron po kayong responsibilidad sa amin at meron po kayong duty. Yung mga desisyon po ninyo, whether tama o mali yan, ay sasagutin nyo po yan sa amin. You will have to answer one day. At saka alam nyo ba yung mga desisyon nyo, nagiging landmark yan, ginagamit sa mga korte? At hanggang may mga decisions para po sa inyong kaalaman, mga kapatid, ha? May mga desisyon ng Korte Suprema ng mga 1960s, 1950, 1940 na ginagamit niya sa mga korte bilang ebidensya. Sasabihin isang judge ng piskal, Your Honor, according to Supreme Court ruling, blah, 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 iskra like this, like that, noong 1946. Ginagamit ho yan. Kaya nga pakiusap lamang ho namin, sana, Your Honors, from Justice Maria Lourdes Sereno all the way down to her other justices. Ma'am, hindi po siguro masama pag minsan-minsan tumingin din po kayo sa baba. O lingunin nyo rin po yung likod ninyo at kaliwa kanan. Alasin po ninyo minsan ang takip ng tenga ninyo and listen. Para may feedback po kayo. Di po ba mas maganda magdesisyon kung naririnig po ninyo lahat and then equate it? Yung inyong nalalaman, yung inyong napag-aaralan sa eskwelahan, nandito. Pero at the same time, pakinggan nyo rin dito, dito, and dito to make a decision. Alam nyo po itong decision about martial law, it is a landmark decision. This will be a landmark decision. Tandaan nyo po yan. Hindi po ito ordinaryong desisyon ng mga lupa-lupa lamang dahil ito ay marami pong gagamit ito mga susunod na Pangulo. Dahil ito ay desisyon ng isang ehekutibo
na inyong babaliwalain o sasalagin o kokontrahin. Kaya pakiusap po namin, think carefully, Your Honors. Please. Parang awa nyo na. Para po sa mga kababayan natin sa Mindanao. I'm not saying sundin ninyo yung ginagawa ng administrasyon at gusto ng administrasyon. My point is, pakinggan ninyo. Aside doon sa nalalaman yung interpretation ninyo, pakinggan nyo yung mga taga Mindanao, ano ang sigaw. Before you come into a conclusion. Alright. Oras po natin 9:38 ng umaga. Diyan lamang ho kayo. Wag ho kayong bibitiw. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Hindi po ako nagdudunong-dunungan mga kapatid. Lalo't hindi po ako nagsasabi na mali po ang Korte Suprema. And I don't want to say that. Because I do not have the right to say na mali po sila. Alright? They are an institution. They are paid. They are educated. Educated po sila to interpret the law. Yung mga mambabatas natin have to go through seminar paano gumawa ng batas. Alright? Ang punto lamang ho natin dito, sana naman, hindi lang po puro libro ang atupaging magsunog ng kilay ang mga maestrado po natin, mga Your Honors. Pakinggan nyo rin po kami. Listen once in a while, sir and ma'am, kung ano po yung sinasabi namin. And I'm not saying na pakinggan nyo po, but just listen. Baka kahit papano, ma'am at saka sir, pagpasok po dito nang naririnig nyo yung sigaw namin, poproseso nyo po rito. Before you come out with your decision. Mas maganda po yun May naririnig po kayo Meron mo mga feedback kayong naririnig before you come into a conclusion. Tao lang rin po kayo, mga ma'am at mga sir. Pero pakinggan nyo rin po yung hinaing ng mga nakakarami siguro. I am not saying tama yung nakakarami, di ba? Pero let us not forget yung kasabihan. Vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God, Your Honors. Do not forget that, sir and ma'am. Pag nagsalita po ang sambayanan, ibig sabihin, it is also the voice of God. Vox populi, vox Dei. Ibig sabihin, ang boses ng taong bayan ay boses ng Panginoon Diyos. Thank you po, Your Honors. I hope kahit papano po, pakinggan nyo po itong aking panawagan na listen to us once in a while, sir and ma'am. With all due respect. Hindi naman natin po pwede. May nag-text sa akin. Doktrinahan daw yung Korte Suprema. Hindi naman natin pwede madoktrinahan. Baka magka-leche-leche ho tayo. Pag dinoktrinahan mo natin. Oy, Evelyn, kumare ko. Kumare, hindi ko pwede doktrinahan. Sasabi tayo. Exactly. Tama po. Okay. Dapat nasasaligang batas. Pero at the same time, my point is, sir and ma'am, paminsan-minsan pakinggan din po tayo. Di ba? Wala pang iniwan sa magulang yan. Sasalita ng salita, sermon ng magulang. Kailangan mo rin pakinggan yung anak mo, baka may input siya. Kahit na po siya walang alam, kahit po siya bunso, 8 years old, baka may input siya, may pwede siyang sabihin. Di ba? Ganun lang ho yun Besides, we're in a democratic country. Di ba? Pag you live in a democratic country, may karapatan ng lahat na kanilang mga opinion at mga sasabihin. You cannot say no. Yes, thank you, Ina. Thank you. Bawal, Rubik. yan. Kati pwedeng doktrinahan. Yes, Nicolas. No, pinapaliwanag ko lang, Nick. Na mga tao rin kasi mga taga Supreme Court, alright. Pero they cannot deny the fact na sometimes they have to open their ears and listen to us. Nick, they have to listen also. Pero I'm not saying tama yung sinasabi natin, pakinggan nila. I'm just saying, hear us out, alright? And then make a decision.
At least you can sleep sa gabi na knowing na, ay, pinakinggan ko yung mga kababayan ko. And then, hinalo ko yung desisyon. To make a decision. Di ba? Hindi ako nagagalit, Daddy. I'm just saying, thank you, the Temple of Excellence. Mabuyakaw, thank you. Easy, hindi pwedeng marilin, hindi natin pwedeng ipilit ang doktrina natin, doktrina ni Duterte sa kuan. Hoy, engineer! Dodoktrinahin ko ito si Mang Tonyo sa itanong mo sa dalubhasa. Malungkot. Nagtanan yung anak niya, yung love one another siguro. Oo, yung respect, oo, hanap ka. O, yung sa ikatlong aklat niya. Yan. Pwede yan. Ito sa ikatlong aklat. Yan, ikatlong aklat niyan. Oo. Tapos, ano pa? So, yan, sa unang aklat, pangalawa, oo. Okay. Yung pinatutuhanan niya, hindi, wag yan. Yung pinatutuhanan niya, na, oo. Aha. Yan ba yan? Aha. Hindi eh. Easy. Hindi pwede yan. Okay na yan, dalawa lang. Kasi una at pangalawang aklat, oo. Sinabi niya na yan eh. Mga kapatid, doktrinahan natin si Mang Tonyo. Malungkot ang buhay ni Mang Tonyo. Nagtanan yung anak niya. Hindi nyo masisi. Tuwan-tuwa na si Tatay Tonyo. Nag-graduate yung anak, ginapang nila. Nakapag-aral ng college, nakagraduate, nakakuha ng trabaho noong April sa call center. Siyempre, kahit paano, nagsisweldo na 20,000 a month. Nakakatulong na sa kanila. Si Mang Tonyo, driver ng tricycle. Si Nanay Labandera, may dalawa pang kapatid. So, kahit paano, nakakatulong. Di ba? Magkano ba sweldo ng tricycle driver? 100 isang araw. O, sa 30 araw, 3,000. Si Nanay naglalabada. Maswerte na siguro kung umabot ng 2,000 isang buwan ng paglalabada niya. Pakinggan ho ninyo, malungkot po ito. News FM. Tulfo. Tulfo Asintado. Ay, ba't wala pa tayong eksperto? Nasaan ang eksperto? Alright mga kapatid, dire-diretso ho tayo. Ito pong ating liham ngayon, itanong sa dalubhasa. Medyo napakalungkot po nito. Isa pong ama, Father's Day kahapon, Sus Mariosep. Ay, grabe yung nangyari sa kanya, mga kapatid. Yung kanyang pinakamamahal, yung kanyang pinaka-inaasahan na makatulong, nawala. Dr. Abib Sarsena, magandang umaga po. Yes, magandang umaga po. Kamusta, Sir Erwin? Ay, mabuti, Doc. Alam mo, meron akong liham dito from a father. Ang sinasabi niya, his Father's Day yesterday was very lonely. Ito po yung sulat niya, Doktora, no? Dear Sir Erwin, isa po akong ama at isang tricycle driver lamang dito sa Cebu. Napakalungkot po ng Father's Day ko kahapon, sir. Dahil yung panganay kong anak na babae, nagtanan. Siya po ang kaagapay namin mag-asawa sa araw-araw. Ang misis ko po ay labandera at itong panganay ko ay isang call center agent. Ilang buwan pa lamang po siyang tumutulong sa amin dahil kagagraduate niya lang nitong March at nakapagtrabaho kaagad noong April. Masaya po kami mag-asawa at may nakakatulong na po kami sa pagpapaaral sa dalawa niyang kapatid na nasa high school at elementary. Pero alam niyo sir, parang naguho po ang aming pangarap mag-asawa kahapon sa pagtana ng panganay namin. Back to square one po ulit kami, ika nga.
Nangako po siyang tutulungan kaming magulang niya sa pagpapaaral sa mga kapatid niya. At nangakong iaahon kami sa kahirapan nung nag-aaral pa lamang siya. Ngayon, wala na po lahat ng ito. I am sure, sir, uunahin na niya ang lalaking yon at magiging anak nila. Sir, wala pong trabaho ang BF niya. Di ko alam, sir, kung saan kami nagkamali ng nanay niya. Ang sakit-sakit po, sir. Ano po ang dapat naming gawin ngayon? Gumagalang Tonyo ng Cebu. Doktora Babes, nagkamali ba sila? Ang tinatanong ni Mang Tonyo, Father's Day kahapon, sa halip na munting regalo sa kanyang anak, natanggap niya na balita, nagtana ng anak niya. Pagkatapos problema niya na from 3,000 pesos ang kinikita niya everyday, paano pagkasyahin and 2,000 sa misis niya, labandera. Nakagraduate ang anak niya, abay, happy sila na at least kahit paano siguro may matatanggap silang 10,000, tutulong yung anak nila, panganay, na walang lahat ng ito. Kaya ang tanong niya, saan ba siya nagkamali, nagkulang dito sa anak niya? Doktora, please. Actually, sir, yun nakakalungkot na kasi Father's Day kahapon, tapos nagtanan yung kanyang anak. Pero kasi, bilang magulang, wala tayong hawak doon sa gusto niyang gawin eh. Siguro, dahil nangihinayang sila at paumpisa pa lang magtrabaho, di ba, Sir Erwin? Opo, noong April lang, noong April. Tuwang-tuwa na sila dahil mukhang 10,000 tinatanggap nila, so nakakaluwag. Ngayon, nag-ROI na, no? Oo, return of investment, yung pagbaon ng anak niya simula elementary ang college, nakapag-graduate siya ng college ngayon, tuwan-tuwa siya, then suddenly nawala lahat ng ito. Kasi wala naman po tayong hawak doon sa gusto ng bata. Ang mga magulang, ang kanilang responsibilidad is gabayan ang kanilang mga anak. Pero ang mga anak, yun ang problema kasi kapag napaaral mo na everything, karapatan nila na ang buhay nila ay kung ano man ang gusto nila, yun ang masusunod. Ang pagbigay sa mga magulang ay depende sa mga bata, no? Depende sa ating mga anak. Kung feeling nila ay kailangan nilang magbigay o return back ang investment na kanilang mga magulang, yung mga anak ay ginagawa yun. Like tayo, na nagbibigay tayo sa ating mga magulang. Pero hindi karapatan ng mga anak natin na magbibigay sa mga magulang. Yun lang. So, you think walang pagkakamali ang magulang dito? Kasi parang nagulat sila na yung pinaka-inaasahan nila na ito na yung ticket nila sa kahirapan, sumisweldo ng 24,000 a month, suddenly nawala. Suddenly balik sila doon sa 100 pesos na kita ni Mr. Tricycle Driver, 100 galing kay Mrs. paglalabada, 200 a day, versus doon sa anak nila na makakatulong 12,000 every 15 days. Actually, Sir Erwin, financially talaga, nakakatulong yung anak. Huwag silang mag-isip na may kasalanan ba sila, anong kanilang pagkukulang. Kasi pagkatapos ng pag-aaral ng mga anak ay they are on their own. Those points na lang kung magbibigay sila ng income doon sa mga magulang. Alam mo, ako naman, hindi lang magulang, iisipin ko kung siya ay maayos ba, siya ba ay okay na ba ang kanyang kalagayan, ano? Instead of thinking about the financial gain ng kanilang anak. Para sa akin naman. Anyway, sabi nga nito iba ni Dominic, jackpot si boyfriend. Yun lang. Kasi hindi natin alam kasi Sir Erwin kung anong nangyayari sa kanilang pamilya. Pero ito doktora, siguro may mga nakikinig sa atin na mga anak na nagtatrabaho, na yung ama ay katulad kay Mang Tonyo. Anong may papayo mo sa kanila, doktora? To keep it up, to keep on helping their parents? Hindi lang anak, ay siyempre, out of gratitude sa ating mga magulang, magbibigay tayo. Pero hindi yan ibig sabihin na talagang ama, no? Depende yan kasi sa mga anak. Pero honestly, ang mga Pinoy na mga anak kasi ay mapagbigay sa mga magulang, Sir Erwin. Yun naman ang may pagyayabang natin sa ating kultura. Opo.
Anyway, maraming salamat po, Doktora Babe Sarcena. Thank you, ma'am, and good morning to you. Yes, thank you so much, Sir Erwin. Thank you. Alam mo, Mang Tonyo, marami sa ating mga kababayan ay tulad mo. Tulad ng sitwasyon mo. Happy na napatapos nilang anak nila, kumayod, nagpawis, nag-overtime, imbis na ipangkain, ibibigay na lang bilang baon ng anak niya. Dahil binibilang-bilang niya, naku, graduating ng anak ko next year, naku, 3 taon na lang. Ipinagmamayabang pa, sasabihin na, ay pare, alam mo, ay mabuti ka ba pare, anak ko nagbulakbol nung high school. Ako pare, 2 taon na lang. Pagkatapos, pag ito na, nag-graduation na, pare, congratulations, ay salamat pare. Makakatulong na itong anak ko, ha? Makakatulong na sa amin ng misis ko. Pagkatapos, ay gano'n na mangyari, magtanan, Diyos ko po, mag-asawa, nabuntis, Panginoon ko. Yeah, Mang Tonyo, it's painful. I understand where you're coming from. Sir, hindi po kayo nagkulang. Kung ang tinatanong nyo, ikaw ba ay nagkulang bilang magulang, wala po kayong pagkukulang. Ginawa po ninyong lahat para sa anak ninyo. Pinag-aral ninyo, binigyan ninyo ng baon. I'm sure yung konti mong naiipon siguro, ha? Eh, ibinigay mo na lang. Yung iyong pinag-ipunan mo, baka inutang mo pa sa 5-6 yung kanyang pangrenta ng toga, yung kanyang graduation shoes, inutang pa ninyo mag-asawa yan. At pagkatapos, 2 buwan lang, April, May, June, nag-asawa na. Sus Mario, akala nyo, ginhawa na. Mang Tonyo, hindi lang po kayo ang ganyong nakakaramdam ng ganyong sakit. Ha? Sabi nga ni Tony Clark, that is life. Oh. Eh, kaso mo, at kayo naman mga anak, eto makinig kayo, yung mga nakikinig sa akin yan, nagtatrabaho, yung mga nasa, kahit saan man kayo, kaya hindi kayo nakagraduate, pero may trabaho na kayo, kayo ang tumutulong at kaagapay na magulang ninyo, makinig kayo sa akin. Ha? Makinig kayo sa akin. Babae man kayo o lalaki kayo, listen. Kung kayo ang inaasahan ng tatay, nanay nyo, tatamaan din kayo sa akin eh. O isa pa kayo yung mga kuloko, yung mga palukuloko. Alam mo, ikaw yung inaasahan ng tatay, nanay mo. Hindi mo alam, sa tuwing pagtulog nila mag-asawa, sinasabi, ay salamat si Junior, nagbigay ba yung anak mo? Oo, darling, nagbigay ng 1,500. Bakit 1,500? Eh kasi ang sweldo nilang darling, 4,000. Ngayong kinsena. Magbibigay daw siya ulit ng 1,500. Or kung yung anak mo nag-college, malaki sweldo. Nagbigay pala si Ninita, sweetheart. Oh, magkano? Ng 4,000. Eh, magkano ba sweldo niya? 6,000 kada kinsena. 4,000. Pero mo yon na hindi nyo, you do not know this. Ako, I am a parent. I am a dad. Alright? It is really different. Pag sinasabi ng asawa mo, nagbigay pala darling yung anak mo. Yung anak mo panganay, nagkabot pala. Nakakataba po sa puso ng tatay yun. Listen up. Believe me, I'm a father. I'm a dad. May anak na rin po ako na working. Alright? So, iba po yun eh. Kung naririnig nyo po ako, kayo po ay kaagapay na magulang nyo, keep it up. Keep it up. Because every time that you help them, natutuwa po ang magulang ninyo. They are happy. Pinapagaan nyo po ang buhay ng magulang ninyo. Alright? Hindi na po niya kailangan na bigyan nyo po siya. Yung tulong na lang po, pambayad sa kuryente, sa tubig, pang-grocery, baon ng mga kapatid. Malaki pong tulong ito para sa isang ama o para sa magulang. At pinag-uusapan po nila yung mag-asawa. Sinasabi, nagbigay si Junior, nagbigay si ganito, nagbigay si ganon. Oh, di ba? At saka maganda pong feeling, kinabukasan, papasalamat yung tatay mo. Anak, salamat pala doon sa binigay mo. Thank you, I really appreciate it. O yung nanay mo, iha, nako, sobra Junior. Sobrang daming salamat doon sa mga naitulong mo sa amin. Ha? Sobrang salamat, anak. Mararamdaman mo yun eh. Rather than mag-asawa ka, bahala kayo sa buhay nyo, ha? Dahil nakatikim ka ng torjak,
kay Lintek. Baka karma pa ang abutin mo. Ginapang ka na, hindi na nga ng tatay, nanay mo, halos di na sila kumain, bumili ng mga damit para mapag-aral ka lang, tapos isusukli mo gano'n, pag-graduate mo, iiwan mo sila. Karma yan, boy. Karma yan, Ning. Anyway, oras po natin, 9:58 ng umaga. Nako, sobrang daming salamat po. Dr. Jean Marquez, Dare Clinic. Maraming salamat dyan sa Timog Avenue. Chancellor Shirts and Slacks. Thank you. Dickies USA, maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na mga nakatutok po sa akin, salamat po for always watching my back. Kilala nyo na ho kayo kung sino kayo. Napakadami yun. Ning, Annabelle, Eliza May, Maritres, kilala ho ninyo, Maria Leonora Lee, ang dami ho ninyo. Ako po nagpapasalamat, overwhelming po ang aking thank you at ang aking pong pamilya, 10 po ng aking pamilya, ng aking pong ina, mga kapatid, ng aking pong mga anak. Nagpapasalamat po kami lahat sa inyo. Hindi nyo po ako iniwan. Kaya pangako ko po sa inyo, yung mga problema pong idudulog po ninyo ay problema ko na rin po. Ika nga po namin sa magkakapatid, sagot kita. Okay? Ganun po kami. Kami ho'y tumatanaw ng utang na loob. Yung problema idudulog mo ay problema na rin ho namin. Alright? Salamat po, ma'am. Wala po akong maibabayad po sa inyo. All I can do is just pray you to God na Diyos ko po, Panginoon kong Sacred Heart of Jesus, Mama Mary, protect these people, bless them even more, lahat po sila. Yung mga kababayan po naming OFW na nagdurusa po ngayon, na nalulungkot, iuwi niyo po sila sa kanilang pamilya na maayos. Ha? Please protect them from evil, from dangers. Yung mga narito naman po, sana basbasan niyo pa po sila. Yun na lang po mga kapatid, ang maibabayad po namin sa inyong magkakapatid, yung walang sawang pong pagsuporta po sa pamilya namin. Kayo po ipagdarasal na lang po namin, dahil naman ho kami pambayad. Maraming salamat po, kagaya po ngayon, itong mga sinasagot po ninyo. Sobrang daming salamat. Di po namin kayo kilala. Pero hayaan niyo po, kami po we are eternally indebted, ika nga. Habang buhay po na may utang po kami sa inyo. Maraming salamat po. Ako po, Sir Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas.